Dito po sa mundo, mabilis, no, ang takbo, no, yung buhay po natin sa trabaho, pagkain, sa transportasyon, at minsan nagtatanong po tayo, no, bakit kaya parang ang bagal sumagot ng ating Panginoon sa mga kahilingan natin? Alam niyo po, sabi dito sa 2 Peter 3:9, no? Sabi niya, hindi nagpapabaya ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, gaya ng ipinalalagay ng iba na pagpapabaya, kundi nagtitiyaga siya dahil sa inyo. Palibhasa'y hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsiparito sa pagsisisi. Sa pag-aantala po ng Diyos, ito po ay hindi po kapabayaan, kundi ito po, binabanggit dito sa teksto natin, ay awa. Ang kanyang pangako po ay matatag sapagkat sa kanyang layunin, nais niya na tayo po ay maligtas, hindi po manira. Now, dito po sa teksto, si Pedro po ay sumulat sa mananampalataya na nawawalan na ng pasensya at nagtatanong, nasaan ang kanyang pangakong pagdating? Akala nila nahuhuli na ang Diyos, no? Ngunit ipinaliwanag ni Pedro na ang pagkaantala ng Diyos ay habag, hindi po pagkahuli. Yun. Naghihintay ang Diyos dahil siya'y umiibig. Pinipigilan niya ang hatol dahil nais niyang yung makasalanan ay maligtas. Ang sabi po ni Ellen White sa Desire of Ages, ang pagkaantala ng hatol ay hindi kawalan ng katarungan, kundi awa ng Diyos na humihimok sa tao na magsisi. Kaya nga, kung iniisip po natin, ang tagal ng Diyos kumilos, bakit nandito pa rin, gusto na nating umuwi sa langit, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Marahil hindi pa tayo lubos na nagtatalaga ng ating pong mga sarili sa Kanya. Kaya huwag po tayong mainip. Patuloy nating hayaan ang ating Panginoon na siyang bumago sa ating puso at sa ating isipan. Now, basahin po natin muli sa 2 Peter 3:9. No? Ito po ang sabi, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ulitin po natin. 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Now, meron po tayong 4 na puntos dito po sa ating pong binasang teksto, no? At ang gagamitin po natin acronym ay SLOW, no? Ibig sabihin, ang ating Panginoon, bagaman iniisip natin na mabagal, binibigyan pa tayo ng pagkakataon para tayo ay magsisi. Okay? Slow, no? Slow to anger, slow to judgment, no? Yan po ang binibigay natin Panginoon. So SLOW. Ano ba yung slow na yon? Yung S, sure in His promise. Ang ating Panginoon, sigurado po siya sa kanyang pangako. Okay? Letter L, long suffering in mercy. Mahaba ang habag ng ating Panginoon, no? Yan ang pangako niya. Letter O, offer salvation to all. Inaalok ang kaligtasan sa lahat. Yan po talaga. And W, waits for our repentance. No? Siya po ay naghihintay sa ating po mga pagsisisi. So isa-isayin po natin yung 4 po na puntos. Una doon sa pinaka-una, no? na napuntos na ating pong pagtutuunan, slow, sure in His promise. Ang sabi po dun sa teksto, no, the Lord is not slack concerning His promise. Hindi po nagpapabaya ang ating Panginoon tungkol po dun sa kanyang pangako. No? Talagang tiyak po ang pangako ng ating Panginoon. Alam niyo po, hindi kailanman binabali o kinakalimutan ng ating Panginoong Diyos yung kanyang pangako.
Okay? Hindi siya nakatali doon sa ano natin, timetable o sa oras po natin. Ang hindi pa, sa Diyos ay, kailanman hindi katumbas ng hindi na, 'no? 'Pag sinabi kong hindi pa, hindi ibig sabihin ay hindi na, 'no? Ang kanyang sinabi, yung kanyang, ginagawa ay may tama sa panahon, 'no? Hindi po kasi pareho ng timetable natin ang timetable ng ating Panginoon. Marahil tayo po ay naiinip na, pero ang ating Panginoon sinasabi niya ay wait, 'no? Kailangan tayo ay maghintay. There is a perfect timing for God. Pero eto po ang sigurado, ang pangako ng ating Panginoon, eto po ay matutupad. Okay? Sabi po sa Numbers 23:19, God is not man that he should lie, no? Ang Diyos ay hindi po tao para siya po ay magsinungaling. Ibig sabihin, hindi po actually wala ring biro, no? Sa ating biro lang o joke lang. Wala pong ganoon. Ang ating Panginoon laging totoo. Alam niyo, naalala ko tuloy na sa mga bata, no, na from 0 to toddler, mga 7, 8 years old, wag po kayong magjo-joke-joke diyan, no? Sa mga bata po kasi, hindi pa nila alam, lalong-lalo na galing po sa magulang, no? Hindi pa nila alam yung, mag-distinguish nung totoong sinabi ng magulang sa joke-joke. Kaya napakaimportante po, mga kapatid, huwag kayong magbibiro sa inyong mga anak. Especially kung sila po ay, toddler pa lang o 0 to 7 years old. Laging ang sasabihin nyo sa kanila, kailangan ay totoo. Wala pong joke-joke. Bakit? No? Ang mga bata, wala pa po silang power to distinguish what is joke or what is not. Whenever you say anything, kapag kayo ay nagsalita sa inyong mga anak, lahat po yan totoo. Hindi po yan joke. Sa ating Panginoon, ganun din. No? Kahit tayo matanda na, kahit tayo ay middle or senior na, hindi nagjo-joke ang Panginoon sa atin. Lahat kanyang sinabi ay totoo. Ito po ay matutupad. Hindi po siya nagsisinungaling. Ang sabi pa sa Habakkuk 2:3, though it tarry, wait for it because it will surely come. No? Bagaman ito daw po ay naluluwat. Ito po ay parang naaantala, no? Iniisip natin, hintayin po natin ito sapagkat ito ay tiyak na darating. Sino kasi ang nangako? Ang Panginoon, no? At sinabi niya ito sa banal na kasulatan. Kaya pag ito'y sinabi ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, ito po ay mangyayari. Okay? Sabi pa sa Patriarchs and Prophets ni Ellen White sa page 626, God's promises are certain. No delay can alter the purpose of Him who is everlasting. No? O ang Panginoon daw po, yung pangako niya, ito po ay tiyak. No? Walang pagkaantala ito. No? Ito po ay hindi nagbabago. Ang layunin niya ay pang sa walang hanggan. Kaya nga, God will not retract. No? Kapag siya po ay nagsabi, hindi niya po ito binabawi. No? Hindi katulad sa atin, yung promises natin ay minsan ayaw nating tuparin. No? Kapag ang Diyos ay nagsabi, ito po ay mangyayari, kaya wag po tayong magduda. Tayo po ay magtiwala. Ang pananampalataya po natin, ang paniniwala po natin, kailangan mahigpit doon sa pangako ng ating Panginoon. Kahit minsan ay hindi po natin nakikita pa yung katuparan ng pangako ng ating Panginoon. Okay? So, yan po, panghawakan po natin. Doon sa letter S, no? Ang ating Panginoon, sure. No? Sure po siya sa kanyang promise. Okay? So, sunod po yung letter L. Long-suffering in mercy. No? Ang ating Panginoon, mahaba po ang kanyang pasyensya. Tayo lang ang medyo mabilis ang pasyensya. Maikli ang pisi. No? Yan po yung sinasabi ng iba. Madaling uminit ang ulo. No? Alam niyo po, patience is a virtue. No? Kaya kailangan ay maging katulad tayo ng ating Panginoon na siya po ay matyaga.
no? Hindi siya mabilis uminit ang ulo. Binabanggit po dito, but is long-suffering to usward. Ibig sabihin, meron pong pagtiyatiyaga, no, sa atin. Ang long-suffering, matagal ang pagtitiis ng ating Panginoong Diyos. Yung puso po kasi na ating Panginoong Diyos ay nag-aantay sa atin na tayo po ay bumalik. Yan. Kung kayo po ay hindi pa bumabalik sa ating Panginoon, the Lord is waiting for you. No? Naghihintay ang ating Panginoon na kayo ay lumapit sa Kanya. Sa magitan po ng pananalangin at itatalaga natin yung sarili natin, hinihiling natin na tayo patawarin ng ating Panginoon, na tayo po ay palakasin ng ating Panginoon na managumpay sa mga pagsubok. Alam niyo po yung Kanyang awa, no? Hindi ibig sabihin na pinapaliban niya yung hatol, no? Ang gusto niya ay marami pa ang maligtas. Ang nais ng ating Panginoon ay tayo po sa ating pong puso ay hinihintay niya na tayo po ay lumapit sa Kanya. Sa araw-araw, binibigyan tayo natin Panginoon ng bagong araw. Ang Panginoon nagpapasensya sa atin dahil siya po ay lubos na nagmamahal sa atin. Huwag na nating hintayin, no, kung ano pa ang mangyari. Minsan, iniisip pa natin na life and death situation pa tayo bago tayo mag-promise sa ating Panginoon. Huwag na po. Kailangan ay lumapit na tayo sa ating Panginoon dahil ang nais ng ating Panginoon ay maging masagana ang buhay natin. At ang nais sa ating Panginoon, maranasan natin yung pagpapala. Sabi po sa Exodus 34:6, "The Lord is good, long-suffering, abundant in goodness and truth." No? Napakaganda. Ang ating Panginoon pong Diyos, banayad po siya sa pagkagalit. No? Sagana po siya sa kabutihan at sagana rin sa katotohanan. Kung ang ating Panginoon ay ganyan yung kanyang ugali, ano pang hinihintay po natin? Tayo po ba ay magpapatumpik-tumpik pa? Wag na po. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Sabi pa sa Romans 2:4, "Despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering?" No? Hindi po ba natin pinapahalagahan yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagtitiis at mahabaging pagtitimpi? No? Minsan, parang tumatalikod na tayo sa ating Panginoon. Parang binabaliwala lang natin. Huwag po sanang ganon. Kundi tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kung tayo ay umiibig sa isang tao, gusto natin lagi, no, na kasama po siya. Ang ating Panginoon ganun din. Nagmamahal sa atin. Gusto niya na tayo ay laging kasama. No? Huwag po na sanang patigasin yung puso natin, kundi tanggapin na natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 218, "The Lord bears long with men, giving them evidence after evidence of His love, that repentance may lead them to life." No? Matagal na pagtitiis ang ating Panginoon. Nagbibigay ng patunay ng kanyang pag-ibig sa atin upang tayo po ay dalhin sa pagsisisi para tayo ay maakay sa pagsisisi. Alam niyo po, kung matyaga ang Diyos sa atin, dapat maging matyaga rin tayo sa iba. No? Ganon din yun. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon at maglingkod tayo sa Kanya, yung Kanyang tiyaga, mamamana po natin yon at tayo rin ay magiging matyaga sa iba. Gamitin po natin yung panahon po natin, no, sa paghihintay. Hindi para mag-alala, kundi para tayo po ay magpakatotoo at tayo po ay lubos na magtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon. Okay? Ang sunod po yung letter O, offer salvation to all. Ito po ang maganda. Ang binanggit dun sa text ay not willing that any should perish. No? Hindi po niya ninanais na ang sino man ay mapahamak. Ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. No? Lagi tayong sinusubaybayan. Parang magulang. Di ba po, magulang. No? Lagi yung nag-aalala kapag kayo ay, yung mga kabataan po natin, kapag hindi nagtitext, no? Hindi po umuuwi, gabi na, ay talagang nag-aalala ang mga magulang. Alam niyo po yung kalooban ng ating Panginoon ay halos ganun din. No? Nais niya na wala pong mapahamak.
Gusto niya lahat ay maligtas. Ang pag-ibig niya po ay para sa lahat, no? Hindi lang po sa isang lahi, hindi lang sa isang estado. Nais ng ating Panginoon lahat, that all should come to repentance. Ang ginagawa ng mga ng impyerno, no? Ay gusto niya lahat ng tao din. Ganun. Kung ating Panginoon gusto niya lahat ay maligtas, ang kaaway naman gusto niya madala niya sa impyerno lahat, no? Lahat ay magkasala. Pero ang ating Panginoon, gusto niya lahat ay magsisisi. Ginagawa po lahat ng langit, no? Para po ay tayo ay matubos. Yun ang makikita po natin sa John 3:16. Ang sabi, for God so loved the world. No? Ang ganda po ng ating Panginoon. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Na lahat ay gusto niya maligtas. No? Na binigay niya yung kanyang bugdong na anak para kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Huwag po natin itong palampasin, kundi ating pong tanggapin ang ating Panginoon. Ang sabi pa sa 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved. No? Ang pag-ibig ng ating Panginoon, no? Ninanais niya ang lahat ay maligtas. No? Hindi po niya nais ang kung sino man ay mapahamak. Nais ng ating Panginoon na lahat ng kaluluwa, no, ay madala sa langit sa magitan po ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang pasensya ng Diyos ay ganun na lamang, no? Na tayo po ay inaakay niya na lahat ay magsisi. Kung nais ng Diyos na walang mapahamak, dapat rin tayo, ng mga tao, ay wag po rin nating hayaan na yung mga tao sa paligid po natin na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon ay mapahamak din. Okay? So yan po, yung sunod naman po yung pinakahuli, yung W, no? Doon sa ating acronym na SLOW, waits for our repentance. Alam niyo po, naghihintay ang ating Panginoon sa ating pong pagsisisi. Minsan, nakikinig kasi tayo sa kaaway, no? Na sinasabi niya na, nako, ang dami mong mga kasalanan, hindi ka na papatawarin ng Panginoong Diyos, no? Yan po ang iniisip po natin. At yan din ay lumalabas dahil yun po yung nakasanayan natin na kailangan muna nating linisin yung sarili natin, na kailangan mo ng magpagdusahan natin yung kasalanan natin. Nakakalungkot, no? Na ganyan yung mindset ng iba na pinaniwalaan nila yung sinabi ng kaaway, wala ka ng pag-asa dahil napakabigat na ng kasalanan mo. Pero ang ating Panginoon naghihintay sa atin na tayo po ay magsisi. Doon sa text sinabi, but that all should come to repentance. No? Hindi naman sinabi doon, but that all should suffer. No? Before they repent. Hindi po. Ang sabi doon ay tayo po ay magsisi sa kasalanan. Hindi po niya sinabi, no, paghirapan niyo muna bago ko kayo papatawarin. No? Minsan, ganyan po. Yan ang turo ng kaaway. No? Kaya wag po tayo makinig dahil ang sabi sa atin that all should come to repentance. Alam niyo po yung layunin ng ating Panginoon sa pagkaantala ng mga nangyayari, lalo na yung second coming, ay gusto niya lahat ay magsisi at lahat ay maniwala. Hindi po siya naghihintay dahil siya po ay nakalimot na, no? Hindi na niya gustong gawin yung pangako niya, no? Siya po ay naghihintay dahil gusto niya na tayo po, no, nahuhubog yung puso natin, na tayo po ay sumunod sa kanya. Bawat araw ng ating buhay ay nagdadagdag siya ng panibagong buhay para po tayo ay bumalik sa kanya. Sabi niya, return to me. No? Isaiah 30:18, ito po sabi, the Lord waits that
He may be gracious unto you. Ano daw po? Naghihintay ang ating Panginoon upang maipakita niya ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Ganun na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin, mga kaibigan. At ang nais niya, tayo ay lumapit sa Kanya. Ayaw niya na tayo po ay mawaglit. Gusto niya ay lahat magrepent. Ang sabi pa sa 2 Corinthians 6:2, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Wala na pong iba. Ngayon, ang sabi doon sa 2 Corinthians 6:2, ngayon ang takdang panahon. Ngayong araw ang kaligtasan. Huwag po nating ipagpaliban, no? Meron akong narinig na isang kanta, no? Tomorrow, I'll give my life tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say, no? Yung kanta, sinasabi po niya na bukas na lang, no? Bukas ko na lang ibibigay yung puso ko sa Panginoon, no? Pero doon sa awit, parang sinabi kasi na parang mas madaling magsabi, sige, bukas na lang, no? Yung minsan manyana habit natin, no? Okay. Manyana habit ba yun? Bukas na lang. Yan po yung sinasabi natin minsan, no? Bukas na lang. At ayaw na natin ngayon. Pero alam niyo po ba, doon sa awit sinabi rin, no? Baka bukas, for tomorrow, very well might be too late, no? Baka bukas ay huli ng lahat, no? Kung tayo pa ay magsisisi. Ang sabi po sa Great Controversy, the time of probation is granted to prepare for eternity. Every moment is a gift of mercy, no? Ang panahon daw po na binibigay sa atin, no, ay binibigay para tayo po ay makapaghanda, no? Para sa walang hanggan. Huwag po nating sayangin yung binibigay sa atin na panahon ng ating Panginoon na tayo po ay magsisi. Huwag po nating isipin na yung pasensya ng ating Panginoon ay pahintulot na tayo po ay magpaliban, no? At tumalikod. Kundi ito po yung pahintulot ng ating Panginoon, pagkaantala ng ating Panginoon ay para tayo po ay tumalikod sa kasalanan natin at tayo po ay sumunod. Naghihintay lang ang ating Panginoong Diyos ngayon, tumutugon, no, sa ating pong mga kahilingan sa panahon, no, siya po ay naghihintay na tayo po ay lumapit sa Kanya. Kaya nga, kung titingnan po natin, yung mensahe po dito ni Pedro ay malinaw, no? Yung pag-antala ng Diyos ay hindi pagkasira ng pangako, kundi ito po ay pagiging mahabagin, no, sa plano ng ating Panginoon. Naghihintay po siya, no, dahil minamahal po niya tayo. Pinipigilan niya ang hatol dahil nais niya tayo po ay maligtas, no? Kaya ang ating Panginoon, maisip natin na He is slow, no? He is slow because of His mercy. Tandaan po natin ulit yung slow, S-L-O-W. Ang sabi po dito, sure in His promise. Ang ating Panginoon, siya po ay talagang totoo sa kanya pong pangako. Letter L, long-suffering in mercy, no? Mahabagin po siya at siya po ay puno ng awa sa atin. Letter O, offer salvation to all, no? Siya po ay nag-aalok ng kaligtasan sa lahat at siya po ay naghihintay. W, waits for our repentance. Siya po ay naghihintay sa ating pong pagsisisi. Kaya nga mga kaibigan, no, ang ating Panginoon ay talagang naghihintay sa bawat isa sa atin. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Kung kayo ay gumising, no, at nakikinig kayo sa programang ito, ibig sabihin ang ating Panginoon ay naghihintay pa sa inyo. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Huwag po nating sayangin ang oras. Kundi tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, magsisi sa ating Panginoon ng mga kasalanan po natin at tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Alam niyo po, bawat dagdag ng araw, ito po ay pahiwatig ng ating Ama na binibigyan pa tayo at ibinubuhos pa ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya kapag ang ating Panginoon tila slow, no, sa pagsagot ng ating pong mga kahilingan, tandaan, sa huli, ang ating Panginoon
ay patuloy pa rin nagbubuhos ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Hindi po siya nakakalimot. Siya po ay nagpapatawad. At ang kanyang pinakamahalagang pangako ay nananatili. Naghihintay po siya, no, sa bawat isa sa atin upang ang lahat ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat na kayo ang siyang Diyos na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Panginoon, alam po namin na sa inyong presensya, kami ay merong kapanatagan. Kami ay may buhay na walang hanggan. Kaya po muli namin itinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Kung kami man ay hindi pa nagbibigay ng buhay namin ngayon, kami po ay nag-aalay ng aming pong pangako na kami ay susunod sa inyo at maniniwala sa inyo at patuloy na kami ay hahawak sa inyong kamay. Pagpalain po nawa ang bawat isa sa umaga po ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.